Hi everyone! Good evening, I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is guys, pag-uusapan natin ngayon. Sino nga ba mga stunning beauty dito sa gala welcome dinner na Miss Universe? Sino-sino nga ba sila? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people, mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang welcome dinner tayo ngayon. So, sino-sino nga ba yung mga stunning na candidates na talagang masasabi ko na umariba ng bonggang-bongga? 124 candidates sila. Pero, syempre, ang mga umariba dyan ay isa sa mga nakita ko si Portugal. Sobrang ganda ni Portugal. In fairness kay Portugal sa ipinakita niyang eksena last night. At talaga namang wow. Ang ganda, panalo, di ba? Si India, iba din ang eksena ni India yesterday. Sobrang elegante ng datingan. Ang ganda-ganda. At hindi rin nagpahuli ang pambato ng Argentina. Yes, Argentina. She was amazing. Talaga sa beauty, sa kanyang hairstyling and makeup, at the way kung paano niya i-execute yung sarili niya. At sobrang nagustuhan ko ang ipinakita niya dito sa eksena nila yesterday. Gusto ko din si Nicaragua. Yes, Nicaragua. Hindi naman natin matatanggi na iba din talaga ang eksena ng babaeng to at sobrang winner din ang kanyang eksena last night. Yung gown niya, amazing. Gusto ko din, syempre, si Peru. Yes, Peru. Oh my gosh. Talagang hindi ako makaget over kay Peru. Isa siya sa mga parang, oy, in fairness ha, ang kulay-kulay ng damit niya, di ba? So, yun. So, natutuwa kasi ako dun sa colorful. Parang walang patay dito sa Thailand. Kung maka-eksena ang mga ibang candidates ng bonggong-bongga, sana naiisip nila, no? To respect sa ating, sa reyna ng Thailand. And then, si Guadalupe, na naka-red, in fairness sa kanya, para siyang binalot na suman doon sa suot niya, pero nadala niya ng bonggang-bongga. Mahirap kasi to eksena yung ganitong klaseng gown sa totoo lang, pero ang galing kung paano niya na-execute. Plus, medyo binago niya na rin yung hairstyle niya. Dati is, si Guadalupe is afro, pero ngayon talagang baksak lang. And then, hindi din natin may iwasan na talagang tignan din ang eksena ni Miss Mexico dahil si Miss Mexico ay isa sa mga maintriga dito sa competition. To be honest, yes, maganda ang execution, maganda ang yung kumpiyansa niya na parang ang hirap nun nandiyan si Mr. Nawat na parang nagkaroon kayo ng hindi magandang pagkakaunawaan tapos mag-show ka sa harap niya. Pero alam niyo kung ano yung hinangaan ko sa kanya, yung kumpiyansa niya sa sarili niya na ini-enjoy niya pa rin yung pageant kahit na ang tingin sa kanya ay bahala kayo sa buhay ninyo. Yung ganon, yung drama, yung parang ang feeling ko na parang wow, talagang nakatutok talaga, no? So, yun. So, in fairness, gusto ko yung atake ni Mexico na parang hindi siya nababothered kung ano yung nangyari sa kanila ni Mr. Nawat kahit hindi pa sila nag-uusap o hindi sila nagkakaroon pa ng peace together, di ba? So, ayun. Ganda. And then, next is si Miss, sabi ganun, ano daw masasabi ko kay Miss Latina? Si Miss Latina, okay lang. Oo. Sa totoo lang, hindi siya masyado parang nag-shine, nawala yung niya, yung kinang niya. Kumbaga sa bumbilyan, biglang nag-brown out. Ganon, biglang nawalan ng ilaw. Ayun, hindi consistent. Yung ganon. Tapos laging ganon na lang yung nakikita ko siguro styling sa kanya. Kaya parang nagkaroon na ako ng parang nawala na yung wow ko sa kanya. Diba? So, yon. Kaya medyo alanganin ako kay tawag dito, kay Miss Latina. Next is si Miss
gusto ko ipasok si Miss isa din sa mga nagustuhan ko, si Vietnam. In fairness kay Vietnam, ang ganda kasi ng ayos niya, yung the way kung paano niya, yung style yung sarili niya. Oho, gusto ko yung pa-short hair na parang, oh wow, new look. O, di ba? Medyo kakaiba. Medyo nagkaroon ako ng parang excitement sa kanya. Oho. So, na parang, ay, tignan nga natin kung paano to aarangkada. In fairness sa kanya, ang ganda-ganda ni Vietnam. And then, si Croatia. Yes, oh my gosh. Ang ganda ng face niya last night. Sobrang ang fresh tignan, sobrang ang winner, sobrang, oy, talagang nagulat ako sa styling niya na ipinakita at bongga ang itsura niya. And then, gusto ko din syempre si Thailand. Si Thailand, to be honest, para kasi ang dating sa akin, nung welcome ceremony, nakaganyan ka na, nakulay. Tapos ngayon, ganyan pa din. Saka, sana naisip niya evening gown na para na sana sa pan-dinner lang. Hindi yung parang she wanted to make like a star, yung ganon, na parang star for all the night. Na parang, ate, wala pa kayo sa competition. So, sana, nire-reserve mo yung mga ganyan sa mga preliminary. Pang-prelim na kasi yung suot niya, sa totoo lang, na parang hindi naman pan-dinner. Magdi-dinner ka ba na ganun yung suot mo? Na sobrang ang hirap umupo, parang ang hirap kumilo. So, syempre, dapat pag-dinner, yung medyo classy-classy lang na evening gown. Pero, syempre, yun yung gusto niya. But, she's stunning last night. Gusto ko yung bagong looks na down yung hair niya, tapos yung makeup niya na makapal, medyo nabawasan. So, yun. Kaya pasok pa rin sa akin si Vina. And then, gusto ko din si Puerto Rico. Si Puerto Rico, maganda din naman siya kagabi. Sobrang talagang may masasabi mo rin na may wow at masasabi ko na bongga yung kanyang eksena. I love Brazil. Gusto ko yung pa-red lipstick ni Brazil, red gown. Tapos gusto ko yung eksena niya. So, isa siya sa mga nag-remark sa akin. After that, guys, isa pa sa mga nagustuhan ko, si Colombia. In fairness kay Colombia, ang ganda ng lakad, ang ganda ng energy niya last night. Pero yung gown niya, parang pang ano na rin, parang sa pang-prelim na. Sa totoo lang, yung gown ni Colombia na masasabi mo, ate, saan ang pageant? Dinner ang pupuntahan ninyo. Parang sana naiisip nila kung paano a-attend ka ng dinner. Ano ba yung mga dapat mong suot? Yung mga tipong gano'n. Kasi kung meron kang bonggang-bonggang dinner party, parang ganyan ba yung isusuot talaga? So, medyo demerit lang sa akin yung ibang mga girls pagdating sa damitan. Pero ang masasabi ko na bongga naman yung kanilang execute. Kasi yung pinarampa sila talagang matutuwa ka. Kaya isa siya sa mga nagustuhan ko. And then, ito naman yung aking top 5 list. So, syempre, isa sa number 5 spot ko talaga kagabi ay si Miss Universe Panama. Yes! I love her. I love yung execution niya. Gustong-gusto ko yung drama niya kagabi na talaga pak. O, di ba? Bongga. So, nagustuhan ko kasi sobrang maganda yung datingan niya sa camera. Tapos, ang tangkad, ang simple. Pero, hindi ko rin bet yung gown. Kasi yung gown niya parang medyo okay lang din naman, pang dinner. Oo. Kaya lang parang pang ando doon na rin na pumapagent na rin yung gown. Pero okay na okay sa akin yung dating ni Miss Panama. So, isa siya sa mga nagustuhan ko. And then, next is si Miss, Cote d'Ivoire. Yes! In fairness sa kanya, ang ganda ng execution niya, ang ganda ng gown, ang ganda ng ayos ng buhok. Kung may dinner date siya na parang yung sobrang parang rarampa sa red carpet na pupunta sa gala talaga, ay nako, ang bongga-bongga ng itsura ng lola mo. Sobrang perfect, sobrang check ng kanyang execution, ng kanyang styling, ng kanyang ganda. Kaya, pasok sa akin si Cote d'Ivoire para sa number 4 spot. And then, pasok naman sa number 3 spot ko,
syempre yung beauty ni Chile. Ah, yes, ang ganda ni Chile kagabi. Yung tipong parang pag magdi-dinner lang na talagang hindi masyadong kabog na kabog yung itsura, ladlad lang yung hair, and then bongga yung eksena. Ay, nako, sabi ko sa inyo, in fairness kay Chile kagabi, sobrang isa siya sa mga talagang ready for the dinner. O, di ba? So, yon. And then, sumunod ay si Philippines para sa number 2 spot ko. Yes, number 2 spot ko lang si Philippines. Kasi, okay, maganda yung ayos ng buhok, maganda ang kanyang damitan, perfect, almost perfect si Philippines kagabi, na parang masasabi ko na siya dapat yung number 1. Kaya lang kasi yung execution niya kagabi, the way kung paano siya maglakad, papasok doon, kung red carpet yon, masyado siyang mabilis maglakad. Oho, yung parang siguro ang ginawa niya sana doon na parang tingin dito, tingin doon, pero maganda yung smile. A little bit points lang na parang sabi ko kulang lang talaga siya kulang lang talaga siya sa dapat Reynang-Reyna yung dating mo, yung ganon. Ayun lang, sa galaw lang. Oo, pero yung damitan talagang perfect. Actually, siya yung number 1 sa akin. And then, pagdating sa hairstyle, styling, almost perfect. Pero ilalagay natin siya sa number 1, sa number 2 spot. Kasi ang nag-number 1 spot sa akin ay si Miss Venezuela. Bakit ko siya nagustuhan? Yung execution niya. Actually, si Venezuela, kung titignan mo din yung gown, kala mo naman ay dibu niya. Oo. Kala mo ay nasa pageant na. Kala mo ay lumalaban na sa Miss Universe. Ganun na yung gown niya. Pero, the way kung paano nila nilakad to ng bonggang-bongga, doon siya panalo. Kasi sobrang yung Venezuela, talagang look dito, look doon, tingin dito, tingin doon, tapos with Reynang-Reyna yung dating. So sana hindi natin nakakalimutan na dapat lagi kang Reyna ang datingan mo. And Miss Venezuela, she's a queen. Ang nakita ko kahapon. Sobrang Reyna. Hindi ganun kaganda, pero napaka-elegante the way kung paano niya nilakad ang kanyang execution papunta sa harapan. Di ba? So doon niya medyo nalamangan si Atisa. Pero kung ganda ang pag-uusapan at ganda ng damitan ang pag-uusapan, I go for Atisa Manalo. Yung makeup, yung beauty, talagang lumamang doon si Atisa ng bonggang-bongga. Pero ayun, the way kung paano niya execute yung sarili niya, na nakalimutan ni Atisa na dapat para lang akong Reyna. Look at me, kung gaano ako kaganda. And then smile, smile, and walk. O, diba? So, doon lang ako nakulangan. Pero, halos konting puntos lang ang inilamang sa kanya ni Miss Venezuela. Hindi ganun ka milya-milya ha. Sobrang konti lang. Parang 0.5 lang or 0.3 lang. Ganon. Kasi nga, yung way kung paano mag-present, doon naging bongga si Miss Venezuela. At doon ko nakita na parang, ay, oh my gosh, Reyna ang beauty na. O, diba? So, si Atisa, Diyosa. Kaya lang, etong si Venezuela, naging Reyna siya kagabi. And let's see, di ba? So yun, congratulations naman sa lahat ng girls na rumampa kagabi, sa mga designer nila na talagang masasabi ko, wow, 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 di ba? Ang ganda. And then, yung mga ayos nila na sila lang ang gumawa, na talagang masasabi natin na dito magkakaalaman talaga yung mga beauty queens na to, na talagang pak na pak ang ganda. And then si Miss Philippines, ang masasabi ko na sinupreso niya tayo lahat kagabi, na talagang ginulat niya ang sambayan ng Pilipino dahil sa kanyang bonggang-bonggang ayos. And then Miss Venezuela, congratulations. And then ayun nga, para sa akin ang nag-top 5 ay si Panama, si Cote d'Ivoire, si Chile,
si Philippines and Miss Venezuela. So, yon. So, kayo guys, sino guys ang napusuan ninyo kagabi at sino ang nag-number 1 sa inyo? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. So, yon. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Syempre, sa aking mga chika, sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.